Sa mundong ibabaw, bago namuhay ang mga tao at sakupin ang buong sangkatauhan, ayon sa ating mga ninuno, pinamugaran muna ito ng iba't ibang uri ng nilalang sa mundo. Katulad ng mga bampira, lobo, mangkukulam at iba pa. Bawat bansa ay mayroong tradisyonal na kwentong na ipapasa-pasa sa bawat henerasyon. Sa isang bayan sa Mountain Province, kung saan ang kalangitan ay palaging nababalutan ng makakapal na ulap at ang klima ay napakalamig, nagtatago ang bayan ng Marcoville. Isang maliit na bayan na, noon pa man, pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga bampira. Maraming nagsasabi na wala itong katotohanan, ngunit marami ring nagpatunay na may lahi ng bampira ang naninirahan sa bansang Pilipinas. At ganon din ang lahi ng lobo at mangkukulam. At sa istoryang ito, magsisimula ang pagkilala sa unang lahi ng bampira, ang mayamang pamilya ng Fortalejo, na siyang nagtatag ng La Sociedad Vampirica sa bulubunduking bahaging Pilipinas. Year 2017. Claire, aalis ka ba talaga? Huwag ka nang umalis. Alam mo naman delikado, di ba? Saad ni Leah, ang kanyang matalik na kaibigan at katrabaho sa Rising Sun, ang photo studio na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang Rising Sun, ang isa sa pinakamalaking photography studio sa bansa. Sikat ito at bihira ko makapasok dito bilang isang empleyado. Matagal pinangarap ni Claire ang makapasok dito. Kolehiyo pa lamang siya sa Ateneo. Sa kumpanyang ito na nais niyang maging isang matagumpay na photographer. Noong una pa lang, hindi na sang-ayon ang kanyang mga magulang sa pagkuha ng ganoong kurso. Ngunit tila namanan niya ang hilig ng kanyang lola Isabela na mahilig din noon sa pagkuha ng litrato noong kapanahunan nito. Naaalala pa niya, noong mamatay ang kanyang lola Isabela, iniwan sa kanya nito ang isang lumang libro at lumang kamera na matagal nitong ginamit noong nabubuhay pa ito. Kaya kahit anong hadlang sa kanya ng mga magulang, hindi siya nagpatinag sa mga ito. Isa pa, magmula noong magkolehiyo rin siya, tuluyan na siyang bumukod ng tirahan. Gusto niyang maging malayo sa pamilya niya dahil kahit anong gawin niya, pakiramdam niya, hindi siya kabilang sa lahing kanyang pinagmulan. Claire, wag mo nang ituloy oh. Malilintikan ako sa mga magulang mo nito eh. Hindi naman nila malalaman kung di mo sasabihin, di ba? Pero Claire, ano bang hindi mo maintindihan sa salitang delikado? Girl naman. Imbis na pansinin niya si Leah, nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng mga gamit niya. Nang hawakan siya ni Leah sa balikat, mabilis ang kilos niya at inalis ang kamay nito roon. Nagulat pa si Leah sa kanyang ginawa. Hayaan mo na ako. Kung kinakailangan ko makaharap si Ethan Fortalejo para sa lintik na interview at photoshoot na yan, gagawin ko. Mariing sambit niya at inayos ang pagkaka-zipper ng kanyang bag. Pupunta ka talaga ng Marcoville? Utang na loob, Claire. Alam mo naman di bang magkaiba ang lahing pinagmulan nyo? Witch ka. Vampira siya. Malalaman at malalaman niyang isa kang mangkukulam once makalapit ka sa kanya. Sa tindi ng pang-amoy ng mga vampirang yun, malalaman nila agad kung kaninong salinlahi ka nagsimula. Ano ba naman yan? Isa pa, nalalapit na ang pagpupulong ng kongregasyon. Malamang sa panahong ito, bumibisita na ang mga lobo sa Marcoville para makipag-ugnayan sa mga vampira. Pagod na napaupo si Claire sa sahig at napasabunot ng kanyang buhok. Ano namang kinalaman ko sa kongregasyon? Bahala sila sa kung anong gusto nilang gawin, no? Claire Sanders! Sigaw ni Leah sa naiinis na boses. Napatigil si Claire sa ginagawa at napatitig sa kaibigan. Marahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa kanyang apartment unit. Ito ang naging tirahan niya sa loob ng ilang taon.
Kung sakaling matanggal siya sa trabaho, paano na ang kinabukasan niya? Wala na siyang perang maipambabayad sa renta. Ubos na rin ang ipon niya dahil sa daming ginastos noong nasa koleyo pa lamang siya. Naihilamos niya ang palad sa kanyang muka. Anong gagawin ko? Tagal kong pinangarap na makuha ang trabahong to. Kung di lang ako pinag-iinitan ng acting CEO ng studio na yon, hindi magkakanda leche-leche ang buhay ko. Gusto ko lang naman mabuhay ng normal, Lia. Sa lahat ng taong nakakilala sa akin, ikaw ang pinaka-nakakaalam niyan. Humugot ito ng malalim na hininga at umupo sa tabi niya. Mula pagkabata, sinubukan kong takbuhan ng kapalaran ko. Tinakbuhan ko ang katotohanan na may dugo ako mangkukulam. Alam mo, Claire, kahit anong gawin mo, hindi mo maitatanggi ang pinanggalingan mo. Kahit anong takbo at tago mo, lalabas ang katotohanan na anak ka ng magagaling na makukulam sa henerasyong ito. What if gamitin mo na lang ang powers mo para bumait sa'yo si Chito? Yung baklang yon, ikaw ang pinag-iinitan kasi ikaw ang bet na mga kalalakihan na nagtatrabaho sa studio. Ikaw kaya ang apple of the eye ng lahat. Umingo siya at inalala ang mga panahong pinag-iinitan siya ng bading na acting CEO ng Rising Sun. As if naman may interes ako sa mga lalaki. At hindi alam ni Chito yung nasa isip mo. At kahit anong paliwanag ang gawin mo, mas paniniwalaan niya ang sarili niyang pananaw. And he used magic to convince him not to do this to you. Pamimilit pa ni Lia sa kanya. Matagal niya ng kaibigan si Lia. College pa lang, magkasama na sila. Ito ang unang lumapit sa kanya noon. Agad niyang nalaman na galing din ito sa parehong lahi ng pakitaan siya nito ng paggamit ng mahika. Ngunit si Claire, lumaking walang interes sa bagay na yon. Gusto niya lang maging normal, kahit alam ng lahat na siya ang tinutukoy na magiging isang pinakamakapangyarihang mangkukulam. Ipinagkikibit balikat niya lang yon. Para sa kanya, walang katotohanan ang bagay na yon. Wala nga siyang alam sa kahit anong magic spells, maging makapangyarihan pa kaya. Magic? Spells? Ano namang alam ko dyan, Lia? Baka kung ano pa mangyari sa akin at sa mga tao kapag ginamit ko yan. Titiisin ko na lang ang ugali ng baklang halimaw na yon. Inis na bumaling ng tingin sa kanya si Lia. Ibig mo sabihin? Walang kwenta rin pala ang sermon ko sa'yo? Kasi hindi mo naman ako susundin? Umayos ito ng tayo at namewang. Nagkibit balikat lang siya. Wala akong choice. May choice ka, Claire. Pinapairal mo lang yung katigasan ng ulo mo at pride mo. Sige, umalis ka. Tignan natin kung saan ka pupulutin kapag nagkataon. Nawawala ng pasensya nitong Saad, saka umalis ng kanyang apartment. Naiintindihan niya na masama ang loob nito sa kanya. Pero matibay ang kanyang prinsipyo. Wala siyang alam kung anong magiging kapalaran niya kapag pumunta siya ng Marcoville. Hindi niya rin alam kung makakabalik pa siya ng buhay sa Maynila. Pero hanggat kaya niya, gagawa siya ng paraan upang makausap at ma-interview ang isang vampira na nagtatago sa katayuan ng isang mayamang bachelor na bilyonaryo at nagmamay-ari ng pinakamalalaking hotels sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ang Fortalejo Chains. Tama si Lia. Meron siyang choice at ito ang pinipili niya. Ang harapin ng katotohanan, kailanman hindi niya gagamitin ang kanyang kakayahan para sa ganitong bagay. Marahil iniisip ng iba na tanga siya o walang utak. Ngunit paninindigan niya ang pagtakas sa kapangyarihang nakatadhana para sa kanya. Sa isang bus line sa Cubao siya nag-book ng ticket. Muntik pa nga siyang maiwan ng bus. Mabuti na lang, nakahabol pa siya. Hingal na hingal siya habang hinahanap ang kanyang reserved seat. Excuse me, dyan ang pwesto ko. Aniya sa isang lalaking balot na balot ang katawan. Nakasuot din ito ng shades na kulay itim. Medyo maputlang muka at bahagyang napatagal ang titig dito sa kanya. Sinubukan niyang ngumiti ng bahagya. Diyan sa gilid ng bintana ang pwesto ko. Mabilis naman itong kumilos at binigyang daan siya para makaupo ng maayos. Matagal ang biyahe. Aabot ng higit 12 oras. Dahil sa labis na pagod at antok,
Pagkalagay niya ng headphone sa kanyang tenga, agad siyang nakatulog. Walang idea si Claire kung gaano kahaba ang kanyang naging pagtulog. Nagising na lang siya na sumasakit ang kanyang ulo at umaalog na ang bus na kanyang sinasakyan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nagpapanik na ang mga tao sa loob ng bus. Inalis niya ang kanyang headphone at hinayaang sumabit yun sa kanyang leeg. Wala na ang kanyang katabing lalaki. Hindi niya alam kung nasa na ito. Napansin na lang niya na sa hindi kalayuan ng daang binabagtas ng sasakyan, may mga nakalutang na figura sa daan. Hindi nakikita ng normal na mata ng mga tao ang nakikita niya. Napamura siya sa kanyang isipan at tumayo at sinubukang pakalmahin ang mga nagpapanik na pasahero. Umupo po kayo, baka mahulog kayo, please lang. Aniya sa mga tao. Nang bumaling siya sa gilid ng daan, isang napakataas na banginang kalalaglagan nito at alam niyang magiging katapusan yun ng buhay ng mga taong kasama niya sa loob ng sasakyan. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng driver at nakita niyang wala na ito sa wisyo. Marahil yun ang resulta ng ginagawa ng 3 mangkukulam na nasa di kalayuan ng bus. Kitang-kita niya ang mga mata nitong masama ang tingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano nangyayari, kung bakit narito ang mga ito. Bakit pati ibang tao dinadamay ng mga ito. Isang maling kabig ng driver sa manibela, paniguradong mahuhulog silang lahat. Huwag mo nang ituloy ang plano mo, Claire. Bumalik ka ng Maynila, umalis ka sa pugad ng mga vampira. Nag-e-echo ang salitang yon sa kanyang isipan. Unti-unting nanakit ang kanyang ulo, kaya napahawak siya rito ng mariin. Pabaling-baling siya, at pilit inaalis sa kanyang isipan ang boses na nanghihimasok doon. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan, na siyang pumuno sa kadiliman ng bulubunduking bahagi ng lugar. Sa kabilang banda, naghahanda na lumabas ng mansyon ng Fortalejo si Ethan para makipagkita sa pinuno ng mga lobo na si Kairos Cornelius. Saan ka pupunta, Ethan? Dumagundong ang napakalakas na boses ng kanyang ama na si Antonius Fortalejo sa buong mansyon. Agad namang napatigil si Ethan sa paglalakad at iritableng napabaling ng tingin sa matandang lalaki na nakatayo sa labas ng silid nito. Saan ka pupunta? Pag-uulit nito ng tanong sa kanya. Umayos siya ng tayo at hinarap ang kanyang ama. Tutupad ako sa usapan namin ni Kairos Cornelius para pag-usapan ng pagsasanib pwersa ng ating lahi sa kongregasyon. Napakawalang silbi naman pala ng pag-uusapan niyo. Para saan ang pagsasanib pwersa? Hindi ba? At dapat inuuna mo ang paghahanap ng mapapangasawa? Tandaan mo, Ethan. Sa pagbabalik ng iyong lolo na nagsisilbing supremo, inaasahan niyang meron na kayong anak na magpapatuloy sa ating lahi sa susunod na henerasyon. Hindi na kayo bumabata ng mga kapatid mo. Lahat kayo matatanda na, pero wala pa kayong naibibigay sa akin na apo. Napahinga ng malalim si Ethan at bahagyang natawa. Kailangan ko pa bang unahin ang bagay ni Ama? Baka nakakalimutan niyo na ang mga mangkukulam ay nagpaplano ng mamuno sa kongregasyon. Hindi dapat natin ipagsawalang bahala ang bagay na to. Matagal nang naghahati-hati sa responsibilidad ang Tres Razas. Bakit nila aakuin ang trabahong dapat pinaghahatian ng bawat isa? Napabuntong hininga si Antonius at napailing na lang. Kung gusto mong manatili ang balanse sa kongregasyon, bakit hindi mo hanapin ang anak ng mga Sanders? Paniguradong kapag nasa kamay natin ang babaeng yon, wala nang magagawa ang mga mangkukulam kundi tanggapin ang balanse sa organisasyon. Lumapit pa si Antonius kay Ethan at gumisi sa anak. O hindi kaya, bakit di mo pakasalan ang anak ng mga Sanders? Hindi ba magandang idea yon? Napairap naman si Ethan. Mukhang hindi yata alam ng kanyang ama ang panganib na dulot ng planong yon kung sakaling matupad ang sinasabi nito. Ama, napaka-imposible ng sinasabi niyo. Ni hindi ko nga alam kung saan matatagpuan na babaeng yon, papakasalan pa kaya?
Mapaglaro ang tadhana, Ethan. Minsan, kahit di mo hanapin ang isang bagay, kusang dumarating sa harap mo. At kapag nangyari yon, ang pinakamabuting gawin ay kunin ang pagkakataon para gawin ang bagay na alam mong nararapat. Naguguluhan man, tumalikod na si Ethan at naglakad na palabas. Narinig pa niyang tinawag siya ng kanyang ama, ngunit hindi na siya lumingon pa. Papalabas na sana siya ng malaking gate nang makita ang kanyang kapatid na si Elliot na humahangos ng takbo patungo sa kanya. Kuya, kailangan mo magmadali. Kailangan nating tulungan ang mga sakay ng bus. Sa Brooks Point, malapit na aksidente. Paniguradong mahuhulog yung bus. Maraming sakay na tao, kuya. Paano nangyari yun? Ni minsan wala pang nababalita ang sasakyan na naaaksidente sa lugar na yun. Sa ilang siglong paninirahan ng pamilya Fortalejo sa Marcoville, isa sa mga tungkuling kanilang sinumpaan ay ang siguraduhin ang kaligtasan ng mga taong naninirahan doon, maging ang mga bisitang magtutungo sa kanilang lugar. Ang mga mangkukulam, ang pamilya Sanders, narito sila! Paano nangyari yun? Nakasabay ko sa bus ang babaeng anak ng mga Sanders. Mukhang may sadya siya dito sa Marcoville. Pero hindi ko alam kung ano. Siya ang target ng kanyang pamilya. Akmang sasagot na sana si Ethan, nang biglang isang malakas na eko ng sigaw ng isang babae ang pumuno sa kanilang tenga. Nagkatinginan silang magkapatid at pagkatapos, nagmadaling nagtungo sa Brooks Point kasama ang 2 pang tauhan ng kanilang pamilya na sina Cody at Niven. Nang makarating sila sa ibabang bahagi ng bangin, kitang-kita ng kanilang mga mata ang isang babaeng nakalutang sa ere habang nagsasalita ng lingwaheng hindi nila maintindihan. Pilit ibinabalik ang bus mula sa maayos na parte ng daan. Babagsak na ang bus! Sigaw ni Elliot, kaya mabilis ang kilos nitong umakyat sa matarik na bangin at umikot sa kabilang bahagi ng bus upang hilahin ang isang bahagi nito. Ganoon din ang ginawa ni Niven at Cody. Habang si Ethan, nanatiling nakatingin lang sa babaeng yon. Samantala, hindi na alam ni Claire kung kakayanin pa niyang iangat ang bus. Natatakot siya na siya ang magiging dahilan kung bakit mamamatay ang mga taong yon. Hindi niya alam kung paanong nangyari. Nang sumigaw siya, may lumabas na kung anong liwanag sa paligid at nahuli niya na lang ang sariling pinipigilan ang pagbagsak ng bus sa bangin. Kung paano niya nagagawa ang bagay na ito, hindi niya alam. Marahil sa kagustuhan na mailigtas ang inosenteng tao, kaya kusang lumabas ang kanyang kakayahan. Umaasa siya sa mga oras na yon, may dumating ng tulong para sa kanila. Kahit na mukhang imposible, hindi siya nawala ng pag-asa. Sinubukan niyang bumaling ng tingin sa ibaba. Doon niya nakita ang isang lalaki na nakamasid sa kanya, gamit ang mapag-usisan nitong mga mata. Sa mga oras na yon, nakaramdam siya ng panghihina. Hindi niya nakaya pang matulungan ng mga tao. Unti-unting nanghina ang kanyang kamay at kasabay ng pagpikit ng kanyang mata ay ang paghila ng kung sino sa bus. Nakahinga siya ng maluwag na makitang nasa maayos na mga taong sakay nito. Sinubukan niyang bumalik sa lupa, ngunit hindi niya inaasahan ang biglaang pagbulusok ng kanyang katawan pababa ng bangin. Alam niyang babagsak siya at sasaluhin siya ng matutulis na bato sa ibaba ng bangin. Mamamatay siya. Yun ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit sa pag-ikot niya sa ere, nakita niya ang paglutang ng katawan ng lalaki at pag-angat ng kamay nito at tila naghahanda na saluhin siya. Nalaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang paglapat ng malamig nitong braso sa kanyang katawan. Nakasweater siya, pero tumagos ang lamig nun sa kanyang suot at nanuot ang lamig sa kanyang sistema. Napatitig siya sa mukha nito. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang lalaki. Walang iba kundi si Ethan Fortalejo, ang lalaking sinadya niyang puntahan dito sa Marcoville. Kilala kita. Mahinang saad niya, kahit ramdam niyang pipikit na ang kanyang mga mata. Kilala din kita.
Sagot nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Akala ni Ethan magsasalita pa ang babaeng Sanders. Ngunit bigla na lang itong nawala ng malay. Hindi nagtagal, nakabalik na rin ang kanyang mga kasama. Yan ba ang anak ng mga Sanders? Ba't mukhang patay na? Tanong ni Elliot. Binuhat ni Ethan ang babae. Di siya patay, nahimatay lang. Kailangan na natin makabalik ng mansyon. Paniguradong pipiliting kunin ng mga Sanders ng babaeng to. Kung ganun, ba't hindi natin ibigay? Magkakaroon lang ng gulo sa pagitan ng mga mangkukulam at vampira kung di natin ibabalik sa kanila ang babaeng to. Elliot, sa tingin mo ba, mangyayari ang bagay na ito kung may pagkukusang sumama ang babaeng ito sa kanyang kauri? Malinaw na kaya nangyayari ito dahil tinatakbuhan niya ang kanyang pamilya. Nangunot ang noon ng kanyang kapatid. Ipaliliwanag ko sa iyo mamaya. Sa ngayon, kailangan muna nating umuwi ng mansyon. Mabilis ang kanilang kilos at ilang sandali na nakabalik na sila ng mansyon. Nasa pintuan ng kanilang ama at bakas ang gulat sa mukha nito nang makita kung sino ang kanilang kasama. Naalimpungatan si Claire nang marinig ang boses ng mga lalaki na nagtatalo. Kumunot ang kanyang noonang mapagtantong palakas ng palakas ang boses ng mga ito. Nang tuluyan niyang idilat ang kanyang mga mata, napansin niyang hindi pamilyar sa kanyang lugar. Nasaan ba siya? Sinubukan niyang pakaisiping mabuti kung saan siya posibleng naroon. Pero hindi siya makahagilap ng sagot. Hanggang sa unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang nangyari sa Brooks Point at ang pagsalo sa kanya ng kung sino mula sa pagbagsak galing sa matarik na bangin. Naalala din niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ng hindi sinasadya upang iligtas ang mga taong sakay ng bus. Natahimik ang apat na lalaking nag-uusap nang mapansin siya ng mga ito. May isang medyo matandang lalaki na nakasandal sa pader habang ang tatlong mas mukhang bata ay magkakaharap sa isa't isa at mukhang yun ang nagtatalo-talo kanina. Gising na pala siya, kuya. Anong gagawin natin sa kanya? Baling ng isang lalaki na kulot sa isa pang lalaki na nakahalukip-kip ngayon. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pamilyar na mukha ng lalaki. Si Ethan Fortalejo. Kung minamalas ka nga naman, bakit sa dinami-dami ng pwedeng magligtas sa kanya si Ethan pa? At sa dinami-daming babag sa kanya, sakuta pa talaga ng mga vampira. Unti-unting bumangon si Claire habang napapahawak pa rin siya sa kanyang batok. That's an absurd question, Elliot. Malamang ibabalik natin siya sa kanila. Hindi ba't matagal na siyang hinahanap ng kanyang pamilya? Saad ng isang lalaking nakalagay ang kamay sa bewang. Ngunit hindi maikakaila na gwapo ito, maging si Elliot na tinutukoy nito. Ngunit para kay Claire, wala nang mas pinakagwapo pa kay Ethan. Pakiramdam niya, sinalo yata lahat nito ang biyaya at pagpapala nung nagpaulan ng kalangitan ng kagwapuhan at kagandahan ng katawan. Pakiramdam niya, natulala siya sa itsura nito. Ang amo tignan, kahit na mukha may pagkastrikto. Marco, sa tagal niyang tinakbuhan ng kanyang pamilya, sa tingin mo ba, gusto niyang bumalik dun? Napatayo naman ng tuwid si Claire nang matanto ang pinag-uusapan ng mga ito. Siya? Ibabalik sa kanyang pamilya? Hindi, ayoko. Mabilis niyang agap. See? Ayaw niya. I knew it. Ani Elliot. Actually, nandito lang ako kasi hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang sumingit si Ethan. Nandito ka para ipahamak ang sarili mo at dinamay mo pa kami. Ha? Pumunta ka ng Marcoville para saan? Para guluhin kami? Alam mo naman siguro na importante ka sa pamilya mo. Para sa kanila, ikaw ang itinakdang mangkukulam na magbibigay ng lakas sa kanila para tuluyang sakupin ang kongregasyon. Para tuluyan kaming mawala ng boses sa pagpapatakbo ng batas sa Tres Razas. Ngayon nandito ka. Ngayong nasa poder ka namin, paniguradong iisipin nilang sinadya ka namin kunin. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, posible magkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga lahi? Agad itinaas ni Claire
ang dalawang kamay upang pahintuin sa pagsasalita si Ethan. Sandali. Hinay-hinay lang. Hindi ko sinasadya ang lahat. Gusto ko lang naman pumunta dito para makita ka at interviewin ka. Hindi nga lang kailangan, sa tingin mo ba pupunta ako dito? As if naman gagawin ko yun. Parang ang pinapain ko yung sarili ko sa inyo sa lagay na to. Swerte ko na lang kung makakababa pa ako ng Maynila, ng buhay. Pero kailangan ko pa rin magbakas sakali. Dahil normal na buhay ko ang nakasalalay dito. Ayokong bumalik sa mga Sanders. Ayoko ng kapangyarihan. At hindi ko pinlanong mabuhay na may mabigat na pasanin. Kaya hindi. Hindi ako babalik sa kanila. Huwag niyo naman ako ibalik sa kanila. Nagmamakaawa naman ako. Ayoko. Ang tagal ko silang tinaguan. Ang tagal kong pinaghirapan na gawing normal ang buhay ko. Kaya huwag niyo naman gawin sa akin to. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang tanga o desperada. Gusto niya lang ng tahimik na buhay. Hindi naman kalabis na natakasan ng kapalaran na sinasabi ng mga kalahi niya. Isa pa, hindi naman siya naging responsable sa ganung bagay. Isang humahangos na tauhan ng mga fortaleho ang dumating. Bakas ang pangamba sa mga mata nito. Ano yun, Evan? Tanong ni Ethan. Ang mga mangkukulam nasa labas ng gate. Hinahanap si Claire. Ibalik niyo raw sa kanila ang kanilang pagmamay-ari. Mabilisang lumapit si Claire kay Ethan at humawak sa braso nito. Tila nanuot sa kanyang kamay ang lamig ng katawan nito. Pero binaliwala yun ni Claire. Manghiyak-ngiyak na siya. Please, wag. Ayoko. Please lang. Ayoko talagang bumalik sa kanila. Ayoko na. Unti-unting bumalik sa alaala ni Claire ang lahat ng paghihirap na dinanas niya sa kamay ng kanyang mga magulang. Nang malaman ng mga ito na siyang itinakdang magkakaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan sa buong lahi ng mangkukulam, ginawa lahat ng kanyang mga magulang upang mabigyan siya ng sapat na ensayo sa edad na 5 taon. Nung una ayos pa ito, ngunit habang tumatanda siya, pataas ng pataas ang expectation ng kanyang mga magulang, hanggang sa kulang na lang mamatay siya. Ngunit patuloy pa rin ang mga ito sa pagsasanay sa kanya. Dumating din sa puntong sinasaktan na siya ng kanyang ama at walang ginagawa ang kanyang ina. Ang sabi ng mga ito, makakabuti yun para lumabas ang nagtatagong kapangyarihan sa kanyang katawan. Pero para sa kanya, torture yun. Papatayin siya ng sarili niyang pamilya sa pag-asang lalabas ang kanyang kapangyarihan? Hindi naman yata tama. Ang dami niyang tiniis na paghihirap, mga sugat na nagbigay marka sa kanyang katawan na kahit anong mahika hindi magawang alisin. Ayaw niya na. Hindi niya na kaya. Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Ethan. Tila nababasa ng lalaki ang nilalaman ng kanyang isipan sa mga oras na yon. Dumaan ang simpatya sa mga mata nito habang hindi pinuputol ang kanilang titigan. Tumikim ang isang lalaki na mas matanda sa 3. Kung ganoon ang kagustuhan mo, may ibang paraan naman upang matapos ang lahat ng ito nang walang dugong dumadanak sa labas ng gate ng aming mansyon. Ayaw mo rin naman sigurong makita ang naglalaban ng vampira at makukulam, hindi ba, Iha? Opo, gagawin ko po lahat. Kahit ano sa tingin niyo ang mas nararapat. Pero pakiusap, ayokong bumalik sa kanila. Umayos ng tayo sina Elliot, Marco, at ang matandang lalaki. Isa lang ang naiisip kong paraan. This might be funny to think and do. But if you want to survive the day without a war happening between 2 races, ang kailangan nyo lang gawin, sabihing magpapakasal kayo ni Ethan. Napalunok naman si Claire, habang nanlalaki ang mga mata. Kasal ho? As in wedding? Oo, Iha. Isang cross-species wedding. Paniguradong wala na magagawa ang mga magulang mo. At ang mga mangkukulam, kung sakaling malaman nila ikakasal kayo. Walang sino man ang maaaring humadlang sa 2 pusong nagmamahalan. At yan ang batas na kailanman hindi pwedeng baliin ang kongregasyon. But it's all fake, Dad. Sita naman ni Marco, sa lalaking tinawag nitong Dad, habang si Ethan naman tahimik lang na nakikinig. Malalaman nilang peke ang lahat kapag kinasal si Ethan at Claire at hindi nagkulay pula ang fountain of truth.
They will surely examine everything. Pinagmasdan naman ni Antonio si Claire at Ethan. Maya-maya, ngumisi ito. It might be fake for now, pero hindi naman malabong magkatotoo. Saad nito, saka lumabas na. Ito na ang nagbalita sa mga makukulam patungkol sa magiging kasal ni Claire at Ethan. Binigyan nila tayo ng 1 buwan upang maghanda. Ani Antonius, bumaling ito kay Claire. Tapusin mo lahat ng kailangan mong tapusin sa Maynila. Bumalik ka rito agad at pansamantala dito ka maninirahan. You can always break this if you want to be free. Hindi naman mapagtanim ng galit at sama ng loob ang vampira, lalo na kami. Ani Antonius, at marahan siyang tinapik sa balikat. Nang umalis sina Antonius, Elliot at Marco sa kwarto, sila na lang ni Ethan ang naiwan. Napaupo siya sa sahig at napasabunot sa kanyang buhok. Nagsimula namang maglakad si Ethan palabas sana ng silid nang magsalita si Claire. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya ang lahat. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki. Hindi kita sinisisi. Sa lahat ng pinagdaanan mo, paniguradong kung ako rin ang nasa sitwasyon mo, tatakas din ako. Nangunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Nakita ko ang pinagdaanan mo, nabasa ko ang isipan mo. Pasensya na rin kung pinanghimasukan ko ang isipan mo. Gusto ko lang malaman ang dahilan kung bakit mo sila tinatakbuhan. Napayokong muli si Claire. Nahihiya siya. Walang may ibang alam ng paghihirap niya maliban sa kanya. Kahit si Leah, walang alam sa bagay na yon. Kung gusto mo magpakasal sa akin upang matakasan ng pamilya mo, nandito lang ako. Pero malalaman nila nagsisinungaling tayo. May oras pa naman tayo upang kilalanin ng isa't isa, Claire. Hindi pa huli ang lahat. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mata ni Ethan na punong-puno ng pag-asa. At alam niyang sa mga oras na yon, yun ang kailangan niya para mawala ang mabigat na pangambang lumulukob sa kanyang sistema. Kinabukasan, bumaba siya ng Maynila. Ipinasa niya ang interview file at kopya ng shoots na ginawa nila ni Ethan. Nagulat pa si Chito dahil hindi nito inakalang magagawa niya ang task na yon. Kasabay niyo ang pagre-resign niya sa Rising Sun. Claire! Narinig niya ang pagtawag ni Leah sa kanya. Binilisan niya ang paghihila ng kanyang gamit palabas ng apartment. Claire, sandali! Tama na, Leah. Alam kong ikaw ang nagsabi sa pamilya ko kung saan ako matatagpuan. Napayoko ito agad. Claire, sorry. Ngumiti siya dito ng tipid. Okay lang. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Ayos lang. Nag-angat ito ng tingin. Talaga bang ikakasal ka? Kay Ethan Fortalejo? It was fake, di ba? Tell me. Alam mo, Leah, fake man o hindi, wala ka nang pakialam doon. Kaya ko ang sarili ko. Matagal na ako nakatayo sa sarili kong mga paa. I can handle myself. Sige na, kailangan ko nang bumalik ng Marcoville. Ikaw mag-iingat ka. Kaibigan pa rin kita. Huwag ka mag-alala. Isang mahabang biyahe patungong Marcoville at pagdating niya sa mansyon ng mga Fortalejo, agad siyang sinalubong ni Ethan. Hindi katulad ng una nilang pagkikita. Nakangiti ito sa kanya ngayon at para bang masaya na makita siya. Doon niya lang din napansin ang dimples nito sa magkabilang pisngi. Tititigan mo lang ba ako? Papasok na tayo. Nakangiting tanong ni Ethan sa kanya. Naninibago siya sa aura nito. Yung dark and cold aura nito, biglang naging soft at welcoming. Maging ang mga kapatid ni Ethan at ang ama nito ay nagulat sa kanilang nakikita. Nang bumaling siya kay Antonius Fortalejo, isang marahang pagyuko ang kanyang ginawa. Binati rin niya si Marco at Elliot. Ano nangyari dun? Parang may sanib si kuya. Hindi naman yun ngumingiti ah. Puna ni Marco. Napapailing na nangingiti si Antonius. It reminded me of how I looked like nung makilala ko ang mami niyo. Napanganga naman si Elliot. Are you saying na na-love at first sight si kuya kay Claire Sanders? Nagkibit balikat ang kanilang ama. Looks like it.
Kaya malakas ang kutob kong magiging successful ang kasalang ito. In a span of 2 years, may kalaro na kayong pamangkin. Naiwang tulala sa sala ang dalawang nakababatang Fortalejo. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang masayang samahan ni Claire at Ethan. Sa mga araw na nagdaan, pinagmamasdan ni Claire ang lalaki kung paano nito tratuhin ang mga kasamahan nito at pamilya nito. At doon niya napagtanto na unti-unting nahuhulog ang puso niya dito. Habang kasalukuyang kinakausap nito ang mga tauhan sa malawak na balkonahe, nakamasid lang siya mula sa bintana ng ikalawang palapag. Labis ang kanyang pagngiti at sa hindi malamang dahilan, biglang naglabasan ng mahukulay na paro-paro sa paligid at nagtungo yun kay Ethan at pinalibutan nito ang lalaki. Lahat ay nagulat sa nangyari. Nang akmang susulyap si Ethan sa kanyang gawi, mabilis siyang nagtago sa dingding at napahawak sa kanyang dibdib. Damadama niya ang malakas na tibok nito. You like my son? Tama ako? Or maybe much deeper than that? You love him already? Po? Gulat na tanong niya na makita si Antonio sa bandang gilid na nakasandal din. Nakangiti ito at nakatingin sa kanya ng diretsyo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong mahika. Sabi nila, paru-paro ang ginagamit ng mga mangkukulam para ipaalam sa taong gusto nila na gusto nila ito. Alam din ni Claire ang paniniwalang yun. Hindi rin naman imposibleng mahalin niya si Ethan. Hindi niya na itatago sa sarili niya. Ayaw niyang magsinungaling sa kanyang sarili. Aminin mo man o hindi, ayos lang. Ang mahalaga, ngayon alam ko nang ligtas na tayong lahat sa digmaan. Dahil hindi mangyayari yun. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis ang matanda. Sumapit ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Lahat ng nasa Tres Razas at kongregasyon ay nasa pagtitipon din. Sa paniniwalang peke lamang ang lahat. Inihanda ang Fountain of Truth. Kabadong-kabado si Claire. Marahil mahal niya si Ethan. Pero mahal din ba siya ni Ethan? Ayaw niya naman mag-assume na lahat ng ginagawa ni Ethan ay may ibig sabihin. Hindi ito ang kauna-unahang kasal na magaganap sa pagitan ng dalawang lahi. Ngunit ilang siglo na rin ang lumilipas bago naganap muli ang pag-iisa ng dalawang lahi. Kung tunay ang pag-iibigan ng dalawang nilalang, ipakita sa amin ang katotohanan. Saad ng officiant at ikinumpas ang kamay sa harap ng Fountain of Truth. At ang kaninang puting tubig na umaagos doon, napalitan ng kulay bughaw. Nangunot ang noo ni Claire. Gulat namang napatitig ang lahat sa tubig na umaagos sa fountain. Mahabaging langit! Saad ng pinuno ng mga mangkukulam. Bumaling naman si Claire kay Ethan, nakitang-kita ang kasiyahan sa mga mata nito. Anong ibig sabihin? Tumikim ang wedding officiant at nagsalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita ng Fountain of Truth kung saang lahi magmumula ang tagapanatili ng kapayapaan ng Tres Razas. Ibig sabihin, isa sa inyong magiging anak ang itinakda na magpatuloy ng kapayapaan sa pagitan ng tatlong lahi sa mga susunod na siglo. At isa rin itong pangako na walang digmaang magaganap sa Tres Razas. Ibig bang sabihin nun, ligtas tayo? Mahinang bulong ni Claire kay Ethan. Ngumiti ito ng napakatamis at agad hinawakan ng kanyang pisngi at pinakatitigan. Sobra pa sa pagiging ligtas. Aniya at hinalikan sa labis si Claire. Gulat man, sa bandang huli, tumugon na rin si Claire. Walang nagawa ang mga mangkukulam kundi panoorin si Claire sa bago nitong simula kasama ang tagapagmana ng mga Fortalejo. Mahal kita. Saad ni Ethan habang nakatitig sila sa buwan. Kabilugan ng buwan at dinig ang alulong ng mga lobo sa malawak na kagubatan. Pero heto sila, sakay ng isang magic carpet, nakalutang sa alapaap habang nangangarap ng kanilang kinabukasan. Mahal din kita, Ethan. Ani Claire, kasabay ng paglalapat ng kanilang labi,
ay paglipad ng magic carpet sa marahang paraan upang ilibot sila sa kalawakan ng Markoville. Ang pagtatapos ng kanilang kwento ay siyang hudyat sa panibagong simula sa buhay ng Tres Razas. The End.